TV. Nagtatrabaho bilang call center agent si Reyna sa isang kumpanya. Madalas overtime ang dalaga dahil kakaunti lamang ang tauhan ng kung saan siya nagtatrabaho. Madalas ring nananakit ang kanyang buong katawan dahil madalas kulang siya sa pahinga. Gugustuhin mang tumigil ng dalaga sa pagtatrabaho pero hindi niya ito magawa-gawa dahil breadwinner siya ng kanilang pamilya. 10 sila magkakapatid at pang-apat ang dalaga. Ngunit sa kanya ipinasa ang pagiging breadwinner ng kanyang mga kapatid simula nang nagsipag-asawa ang mga ito. Kailangan rin ni Reyna na tutukan ang mga nakababatang kapatid dahil parehas na matatanda ang kanyang ama't ina. Dahil sa pagod ng nararamdaman ni Reyna ay nagdesisyon siyang sumama sa kanyang mga kaibigan nang minsan na siyang imbitahan ng mga itong pumunta sa isang sikat na massage clinic. Hindi ba talaga tayo lugi sa pupuntahan natin? Baka imbes ibili ko na lamang ng bigas ang pera, ay igagastos ko pa sa pagpapamasahe Pagdadalawang isip na wika ng dalaga sa kanyang mga kaibigan. Ano ka ba, Reyna? Natural, worth it tong pupuntahan natin dahil subok na namin to. Alam mo, minsan hindi rin masamang pagbigyan mo rin ang sarili mo na gumastos ng para sa'yo. Wala ka namang iniisip kundi pamilya mo Napailing naman si Reyna sa naging sagot ng kaibigan. Alam niyang siya lamang ang iniisip ng mga ito dahil minsan ay inaamin niyang nakakalimutan rin niya ang sarili dahil sa kakaisip sa kanya mga kapatid na nag-aaral pa. Oo na po, ma'am. Sorry na po. Sumama na nga ako sa inyo, di ba? Tsaka, sinabi niyo naman na magaling ang mga masihista roon. Kaya carry lang. Ayan naman pala O siya, malapit na tayo. Tiyak naming babalikan mo ang massage clinic na pupuntahan natin sa oras na masubukan mong services nila. Kinikilig pang wika ng kaibigan ni Reyna. Napangiti na lamang ang dalaga at hindi na muling nagsalita. Nakaramdam na rin siya ng antok, ngunit pinilit niya ang sarili na huwag matulog dahil doon na lamang siya matutulog sa clinic pag sinimulan na siyang masahiin. Maya-maya pa ay huminto na sila sa isang napakatayog na building at napatulala pa si Reyna dahil sa tayog nito. Guys, diyan ba tayo papasok? Hindi niyo naman sinabi na malaking clinic pala itong papasukan natin? Ay, oo nga pala Reyna. Hindi namin nasabi sa'yo na hanggang 5th floor ang clinic massage. At sa ibaba pa niyan ay ibang negosyo rin nagnamamay-ari ng massage clinic. Inisang kumpanya na lamang na may-ari upang mapadali ang trabaho. Tara na at baka marami ng booking. Ha? Pero hindi ako nagpabook. Hay nako, tapos na po. Bayad na lamang ang kulang. Tara na! Sumabay na lamang si Reyna sa mga kaibigan at hindi pa niya mapigilan ang sarili na huwag mamangha sa lugar. Sobrang yaman siguro na may-ari nito. Grabe, nahihiya ang ukay-ukay ko na sapatos sa lugar ni ito. Sa isip niya at agad ring umupo na makita niya ang mga kaibigan na umupo na rin sa lobby area. May lumapit sa kanilang de-uniforming babae at agad silang kinausap. Dahil fully booked na ang first at second floor ay sa third floor sila pinapunta ng babae. Biglang nakadama na excitement si Reyna dahil ramdam niyang mawawala ang lahat ng sakit sa kanyang kasukasuan sa oras na imasahe na siya. Nagkanya-kanya na rin sila ng pasok sa iisang maliit na silid matapos silang magbayad at nagkibit palikat na lamang si Reyna nang wala siyang makitang babae sa loob. Pakalit lang. Makapaghanda na nga? Bulong niya at agad tinanggal ang buong damit na kanyang suot-suot. May nakitang maluwag na damit si Reyna sa isang mesa, kaya agad niya itong sinuot. Napangiti pa siya na makitang bukas ang likuran nito at alam niya kung bakit ganoon ang itsura ng damit. Oh my, hindi na ako makapaghintay na imasay na sino mang babae ngayon. Sobrang sakit na talaga ng buong katawan ko. Bulong pa niya at agad humiga ng patalikod.
Sa kabilang banda naman, ang CEO, si Randy, ang napahilot sa kanyang ulo. Delay lahat ng shipment sa kanyang negosyo at kulang pa siya ng tauhan sa kanyang massage clinic. Pabalik-balik naman sa paglalakad ang sekretaryeng babae ng binata, kaya lalong sumakit ang kanyang ulo. Can you please stop, Monica? Kanina ka papalakad-lakad dyan. At lalo ako nahihilo sa iyo eh. Sir naman, buntis po ako. Pero stress na po ako sa kumpanya ninyo. Galit na galit ng kliyente natin dahil delayed ang shipment. Tapos may kliyente pa tayo sa baba na naghihintay dahil magpapamasahe siya. Anong gagawin ko, sir? Hindi naman pwedeng ako ang magmamasahe dahil nga buntis ako. For goodness sake, Monica, i-cancel mo ang booking nila. Hindi po pwede dahil handa na sila sa baba. Tsaka nagawan ko na ng paraan ng ibang client pero may kulang pa pong isa. Padabog na tumayo si Randy at nagsalita sa sekretarya. Fine, I'll do it. But next time, wag na kayong tatanggap ng kliyente kapag kapos tayo sa tauhan. Nakakainit ang ulo. Kaagad lumabas si Randy sa kanyang opisina at papasok na sana sa elevator nang biglang sumunod sa kanyang babae. Sir Randy! Ano na naman? Ang init ng ulo mo, sir, ha? Baka gusto mong mag-resign na rin ako. My goodness, pregnant woman. Sabihin mo na sa akin ang nais mo sabihin. Fine po. Room 42 po ang kliyente. Siya na lang ang walang masahista roon. Sungit. Napailing na lamang si Randy sa kanyang buntis sa pinsan dahil tingin niya ay uminit na rin ang ulo nito. Hindi din niya ito masisisi dahil matagal na itong humingi sa kanya ng pabor na titigil na sa trabaho. Pero walang ibang maaasahan na binata sa kanyang kumpanya kundi ang babae lamang. Malapit na siya sa room 42 kaya hinanda na niya ang kanyang sarili. Unang beses niya itong gagawin mula nang itayo ng kanyang magulang ang kanyang kumpanya. Ay, ano bang iniisip mo, Randy? At nagpresenta kang ikaw ang magmamasahe sa kliyente mo? May problema ka pa sa taas, pero bumaba ka pa rito? Pangaral niya sa kanyang sarili at saktong bumukas na rin ang elevator. Tumambad sa kanya ang napakaraming pintuan at napangiti naman ng tipid ang binata. Nasisihan kasi siya dahil sobrang linis ang hallway at sobrang tahimik ng lugar. Nakita na niya ang kwarto kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kliyente, kaya dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Walang sumagot sa loob, kaya pumasok na lamang siya. Agad na palunok na sariling laway ang pinata na makita ang isang babae na nakahiga. Sa tsansa niya ay tulog na ito sa kakahintay sa kanya. Goodness, bakit ang puti at kinis ang balat niya? Sa isip ni Randy nang masilayan ang balat ng dalaga, biglang napailing si Randy sa kanyang naisip at dahan-dahan lumapit sa babae. Miss, I'm here to massage you. Mahina niyang wika. Tila narinig naman siya ng babae at agad itong napaupo. Ikaw? Nagtaka naman kaagad ang reaksyon ni Randy dahil sa sinabi ng babae. Do you know me? Tanong pa niya dito. Of course not, mister. Tsaka bakit ikaw ang narito? Hindi pa. Babae ang magmamasahe sa akin? What? Are you new here? Hindi mo ba binasa ang nakasulat sa baba na lalaki ang masahista rito? Kaagad bumagsak ang bibig ng babae at tulalang napatingin sa pinto. Ilang segundo lamang ang lumipas ay bigla itong tumayo. Walang hiyang mga kaibigan yon. Bakit wala silang nasabi tungkol dyan? Kung pabalik-balik na rin naman sila dito. Kaagad sumilay ang ngiti sa labi ni Randy nang ma-realize niya na baguhan pa pala ang kliyente. At hindi ito regular customer. Ibig sabihin ay pwede niya itong imasahe na hindi malalaman ng babae na wala siyang experience sa ginagawa. Kaagad siya tumikim at agad hinanda ang mga kakailanganing langis. Lay down, miss. Simulan na natin ang pagmamasahe. Dahil 1 oras din ito. Ha? Wag na lang kaya, sir. I mean, kunin ko na lang ang bayad tsaka aalis na lamang ako dito. Akala ko kasi talaga babae ang magmamasahe sa akin.
Napatigas si Randy at hindi maintindihan na sarili kung bakit tila nangihinayang siya sa babae. Pwede natin itong i-cancel, miss. Pero hindi mo makukuha ang bayad mo. Maraming nakapila online. Makakuha lamang na sat sa amin. Pero ika-cancel lang pala ninyo. Our time here is gold, miss. Kaya hindi na namin ibabalik ang bayad mo. Nalumo naman kaagad si Reyna sa narinig. Halos 1 linggong sahod din ang mawawala sa kanya sa oras na hindi niya ituloy ang masahe. Mawawalan pa siya ng pera at hindi pa mawala ang sakit ng kanyang katawan. Sige na nga po, kung hindi lang ako nasasayang sa pera. Pulong niya at humiga na lamang muli sa higaan. Tila nagtagumpay naman si Randy sa naging desisyon ng dalaga at tahimik lamang na nagbihis ng pangmasahing damit. Ayaw niya namang malagyan ng langis ang mahal niyang suot-suot na damit. Maya-maya pa ay dahan-dahan na niya nilagyan ng langis ang likuran ni Reyna at napapikit pa ang dalaga dahil sa kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman. Oh no, bakit ganito ang nararamdaman ko? Dahil ba alam kong gwapo ang masahista ko? Umayos ka dyan, Reyna. Nakakahiya sa isipan niya. Nagsimula na ring haplusin ni Randy ang likuran ng babae at kitang-kita pa niya ang paninigas ng muscle nito. Miss, just relax, will you? Sorry po sir. Sobrang nakikiliti lang po ako. Tsaka, unang beses ko kasi itong ginagawa. Hindi ata sanay ang katawan ko. Really? Good then. Dahil titiyakin kong babalik ka rito sa klinik namin sa ayaw sa gusto mo. Dahil alam ko na hanap-hanapin ang katawan mo. Ang kakaibang kong haplos at masahe na ipapadama ko pa lamang sa iyo ngayon. Napasinghap si Reyna sa narinig at nakaramdam na pag-iinit sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan pero bago sa kanya ang pakiramdam na iyon dahil umabot na lamang siya sa edad na 27. Pero kailanman, hindi pa siya nakaramdam ng sarap. Tinan ko palalo ha, para makuha ko talaga ang hangin na nasa katawan mo. Wika pa ni Randy na lalong napapasinghap kay Reyna. Napapikit na lamang ang dalaga sa kanyang higaan at pinikit ang mga mata. Sobra siyang nasarapan sa mga oras sa iyon dahil ramdam niya ang bawat haplos at tiin ng lalaki sa kanya. Ano kayang pangalan ng lalaking to? Para naman kung babalik ako rito. Siya na nga hanapin ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Magtatanong na sana si Reyna na biglang umatras ang kanyang dila dahil sa hiya. Tumahimik na lamang siya at hinayaan nitong gawin ang lahat ng nais gawin nito sa kanya. Sunod na minasahe ni Randy ang 2 paa ni Reyna. Napalunok pang muli ang binata dahil sobrang puti at kidis ito tulad ng nakikita niya kanina. Aaminin man ni Randy o hindi, ay may nararamdaman siyang kakaiba sa ibaba ng kanyang pantalon. Kalma, alaga ko. Nasa trabaho tayo. Sa isip niya at agad huminga na malalim. Samantala si Reyna naman ay nakaramdam na rin ng pamamasa sa pagitan ng kanyang hita dahil sa kakaibang nararamdaman. Ako naman, kaya pala pabalik-balik ang mga baklang yun dito dahil pala sa magandang service dito. Ganito rin kaya mararamdaman ko kapag babae ang magmamasahe sa akin sa loob-loob niya. Binilisan na lamang ni Randy ang pagmamasahe dahil nagulat siya na makita sa orasan na malapit ang oras at matatapos na siya. Panghuling minasahe na binatang CEO ay ang 2 kamay ni Reyna at ang ulo nito. Gustong-gusto na ng dalagang matulog pero pinipigilan niya ang sarili upang namnamin ang bawat haplos ng gwapong binata. Lihim na inaamin ni Reyna na nagkagusto siya ng kaunti sa kanyang masahista dahil sa galing at angking kagapuhan nito. Sorry po Lord, atin-atin lang po ito ha. Tao lang din po ako nagkakagusto. Wika pa niya sa kanyang isipan at agad nagtaka na biglang tumigil ang lalaki. Bakit ka tumigil? Tapos na tayo, ma'am. Inabot na tayo ng 1 oras. Ha? Ganun kabilis ang oras? Tumawa si Randy at agad nagbanlaw ng kamay. I appreciate your comments, ma'am.
Hindi nyo na malayan ng oras dahil satisfied kayo sa trabaho ko. Salamat. Nakaramdam ng hiya si Reyna. Ngunit ngumiti na lamang siya sa lalaki. Kumuha pa siya ng 100,000 para sana ibigay dito. Ngunit tinaasan lamang siya ng 2 kilay ni Randy. Para saan to, ma'am? Tip ko yan sa'yo. Masyado mong ginalingan ng pagmamasahe kaya deserve mo yan. Oh, I don't need this money. Your thank you is enough. Talaga? Siguro malaki ang sahod mo rito. Anyway, thank you so much. Hayaan mo, kapag may ipon ako, babalik ako dito. Thank you too, ma'am. Ingat ka pa uwi. Lumabas na ng kwarto si Randy dahil kanina pa siya nagpipikil. Nahihiya man siya sa kanyang sarili pero tama lang siyang makakaramdam ng kakaiba lalo na at babae ang kanyang kasama sa isang silid. Alam ni Randy na mali ang kanyang nararamdaman pero itago na lamang niya ito sa kanyang sarili kaysa sa magkasala pa sa kliyente. Samantalang si Reyna naman ay malungkot na tumayo at agad nagbihis ang kanyang damit. Nangihinayang siya para sa kanyang masahista dahil hindi man lang niya naitanong ang pangalan nito. Bakit kasi nagmamadali ang gwapong yun? Hindi ko tuloy nalaman na pangalan niya. Di bale, at hahanapin ko na lang siya pagbalik ko dito. Pero kailangan ko munang kumain na mabuti para naman may extra ko. Wika niya at agad lumabas na ng kwarto. Sumakay na rin siya sa elevator pababa ng building at doon nakita niya ang mga kaibigan na malawak ang ngiti. Hindi pa man siya nakakalapit sa mga ito ay sunod-sunod na itong tumayo at nilapitan siya. Anong itsura niya? Gwapo ba? Makinis? Yayamanin? Kaagad na mula ang pisngi ni Reyna sa tanong ng mga kaibigan. Pinagsasabi niyo ha? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na lalaki pa lang masahista natin? Diyos ko, pinapahiya niyo ako eh. Anong nakakahiya sa'yo? Eh ikaw ang pinakamaganda sa amin. Tapos, ang kinis-kinis mo pa. Kahit mahirap lamang kayo, minsan nga, iniisip namin na baka hindi ka anak ng nanay at tatay mo dahil sa beauty mong yan. Kunwari ay napairap na lamang si Reyna sa mga kaibigan upang hindi malaman ng mga ito na nagustuhan niya ang pagmamasahe, pati na ang masahista niya. Hay, umuwi na nga tayo at hinihintay na ako ng magulang at mga kapatid ko. Habang papalabas sila ng building, ay patuloy pa rin kinukulit si Reyna ng mga kaibigan. Babalik ka pa ba dito? Pwede mong gawing regular na masahista yung poging nagmasahe sa'yo, girl. Tulad namin, hindi na kami nagpalit ng masahista simula noong unang gawin namin dito. Not interested. At hindi ko alam ang pangalan niya. Ay, sayang Reyna. Sayang talaga. O siya, magtataksi na lamang tayo dahil kakagaling pa natin sa massage. Bawi na lamang tayo sa susunod nating sahod. Mag-iipon ulit tayo para makabalik tayo sa massage clinic na ito. Lihim na lamang na napangiti si Reyna at agad na ring pumara ng taxi upang makauwi na sa kanila. Alam niyang hinihintay na siya ng kanyang buong pamilya dahil sahod niya mismo sa araw na iyon. Nakaalis na sila ng lugar at ang hindi nila alam ay may isang pares ng mata na nakatingin sa kanila sa taas ng building. Napangiti ang lalaki nang makalayo ang taxi na sinakyan ni Reyna. I hope to see you soon, miss. Gustuhin ko man tanungin ang pangalan mo sa baba. Hindi pwede. Baka ano pang isipin ng mga babaeng yun sa lobby sa oras na malaman nila ang pakay ko, pagpapa. Mabilis ang naging paglipas ng araw at linggo. Tuloy pa rin sa pagtatrabaho si Reyna dahil malaki-laki ang perang nagastos niya sa pagpapamasahe. Wala naman siyang pagsisisi dahil ilang araw na rin siyang walang iniindang sakit dahil roon. Halos 5 oras lamang ang kanyang tulog dahil sa pag-overtime. Hanggang sa lumipas muli ang 3 buwan at nagkakayayaan muli ang grupo. Noong una ay hindi pa makapaghintay si Reyna, ngunit na matanggap niya na ang text message ng kanyang ina sa mismong araw na iyon ay bigla siyang umatras. Sorry guys, hindi mo na ako sasama ngayon. Kailangan daw ni nanay ng pera.
Kaya pas muna. Ano? Ang tagal na nating walang masahe, friend. Tsaka, makapaghintay naman siguro yung nanay mo. Sorry talaga, pero uunahin ko muna siya ha. Tsaka nalaman ako kapag may malaking extra na. Bakit hindi na lamang tayo mag-ambagan? Ayoko. Hindi ako papayag. Dahil nakakahiya naman sa inyo. Parehas tayo nagtatrabaho tapos mag-aambagan pa kayo. Sasama na lamang ako sa inyo soon. Uwi na ako ha. Walang nagawa ang mga kaibigan ni Reyna kundi hayaan siyang umuwi. Kahit nalulungkot sila para sa kaibigan, ay tinuloy pa rin nila ang plano. At nagkanya-kanya na sila ng pasok sa nakaparadang jeep. Samantalang si Randy naman ay kanina pa pabalik-balik sa salamin ng kanyang opisina. Narinig niya kasi sa lobby ng building na fully booked muli sila dahil magbabalik muli ang kanilang regular customer. Pasimpleng tumingin si Randy sa baba ng building at lihim na nagdasal na sana bumalik ang babaeng minasahe niya 3 buwan ang nakakalipas. May huminto na jeep at sunod-sunod ang pagbaba ng mga pasahero roon. Mariin na sinipat ni Randy ang mga babaeng pumapasok sa kanyang building sa pag-aakalang makitang muli ang babae. Pero bagsak ang balikat ni Randy nang hindi makita ang babae hanggang sa sumapit ang hapon. Napahinga ng malalim si Randy sa pag-aakalang makita ang dalaga. Hindi tuloy niya napansin ang pagpasok ng kanyang sekretarya at agad itong nagtaas ng kilay. Wala ka bang natapos sa gawain mo, sir? So dadalhin ko na itong lahat sa bahay at doon gawin. Umiling si Randy sa kanyang pinsan at nagsalita. Umuwi ka na. Ako nang bahala dito. At mag-overtime ako ngayon. Nagulat naman ang babae dahil hindi niya ito madalas ginagawa. Please, umuwi ka na. Dito na muna ako. Oh, sige. Matutuwa ang asawa ko nito dahil maaga akong uuwi. Talaga bang okay ka lang? Mapaklang tumawa si Randy. Look, dear cousin, trabaho ko ang kinamusta mo kanina at hindi ako. Sige na, alis ka na. Bago pa magbagong isip ko. Tumango na lamang ang babae at nagtataka pa rin lumabas sa opisina ni Randy. Anong problema ng lalaking yun? Excited pa yung pumasok araw-araw, tapos biglang tumamlay? Aba, ewan ko sa lalaki ka. Bakit kasi hindi ka nalang mag-asawa para sumaya ka naman? Wika ng babae habang naglalakad papasok ng elevator. Simula pagkabata ay kilala na ng babae ang kanyang pisang si Randy at kamakilan lamang ay iniwan na rin ito ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Huminga na lamang na malalim ang babae at nagdesisyong umuwi sa kanilang bahay. Nagpaiwan naman si Randy sa loob ng kanyang opisina at ibinuhos sa mga papel na nakatambak sa kanyang mesa ang tamlay na nadarama. Makalipas ang 3 buwan ay hindi na nakatiis si Randy at pinatawag na niya ang kanyang pinsang sekretarya upang alamin ang pangalan ng babaeng matagal na niyang hinihintay na bumalik sa kanyang klinik. Pero hanggang sa araw na iyon ay hindi niya pa rin ito nakikita. May kailangan ka raw sa akin, sir? Yes. Pwede mo bang hanapin sa baba kung sino yung babaeng minasahe ko sa room 42? Naalala mo pa ba ang araw na iyon? Yes? Bakit? Ano kailangan mo sa kanya? I just want to know her name. That's all. Agad namang napangiti ng babae at makahulugan tumitig kay Randy. You like her? No! You like her! OMG! Nagkakagusto na sa isang babae ang pinsan ko! This is good news! Shut up, please! Sa atin lang muna to. Ilang buwan na rin akong naghihintay sa kanya, pero hindi na siya bumalik. I guess hindi niya nagustuhan ng trabaho ko. Bakit, insan? Ano bang ginawa mo? At bakit hindi na bumalik ang kliyente natin na yun? You know what? Wag na lang. At bigyan na lamang kita ng trabaho dito sa loob. Uy, teka lang, insan. Ang init naman ng ulo nito, oh. Oo na. At puntahan ko na ang tauhan mo sa baba. Masaya lang naman ako sa balitang
May nagustuhan ka ng babae eh. Oh, shut up and do what I said earlier. Opo, mahal na hari. Hahanapin ko ng iyong Reyna. Napailing na lamang si Randy at umupo sa kanyang upuan. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang pangalan ng babaeng ayaw mawala sa kanyang isipan. Hahanapin niya ito kahit saan pa man makatira ang babae. I just hope na single pa siya. Kasi magkakasala talaga ako kapag malaman ko may pamilya na siya. Bulong ng kanyang isipan. Ilang oras rin ang lumipas bago bumalik ang sekretarya ni Randy at may dala na itong papel. Ngiti-ngiti pa itong lumapit sa binata, sabay lahad ng papel. Akmang kukunin na ito ni Randy na bigla itong bawiin ng babae. Monica Javier, anong ginagawa mo? Hindi ako nakikipaglaro sa iyo. Oh, I'm scared, dear cousin. Bago ko ito ibigay sa iyo, ay payagan mo muna akong magbakasyon ng 1 buwan. Babalik naman ako dito dahil hindi pa nga ako nanganganak ng buwan na iyan. Just let me enjoy bago ako tuluyang maging nanay sa bahay namin. Fine. Whatever, Monica. Akin na yan. Pero, sinong papalit sa akin habang wala ako? Ako nang bahala. Pwede? Just give me that. Hindi na natapos si Randy ang sasabihin dahil binigay na kaagad na babae ang papel. Oh, ayan na. Apa ka talaga? Mainit insa, mainit? Sobrang hot-tempered mo? Alam mo, kung maging nobya mo magandang babae niyan, iiwanan ka kaagad yan. Yun ay, kung maging girlfriend mo siya, malay mo, may asawa na yun. Sa ganda ba naman yan? Mabilis na tumayo si Randy at nagmamadali na lamang lumabas sa opisina ang sekretarya. Natatawa pa ito habang papalayo hanggang sa wala nang marinig ang binata. That pregnant woman. Alam na alam niya talaga kung paano ako inisin. Binasa na ni Randy ang nakasulat na pangalan sa papel ng kanyang hawak-hawak. Unti-unti na rin siyang napapangiti nang mabasa ang pangalan na nakasulat. Reyna Isabel Reyes. Finally, nalaman ko rin ang pangalan mo, sweetheart. Bulong na lamang niya. Kinabukasan ay agad pinahanap ni Randy si Reyna sa kanyang kaibigan. Nais niyang malaman kung saan ito nakatira at kung ano ang pinagkakaabalahan nito sa buhay. Nagulat na lamang si Randy na mapag-alamanan niyang kinabukasan ang status ng buhay nito. She's working at a call center? At nagkataon na pag-aari ito na isang rival ko? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yes, dude. At ito rin ang address niya. Breadwinner sa 10 kapatid at single rin. Napatango si Randy at tumingin sa labas. Buong akala niya ay isang mayaman ang dalaga dahil sa kakinisan nito. Pero nagkakamali siya. Mas lalo tuloy siyang nahulog kay Reyna dahil sa pagiging matulungin nito sa pamilya. Hulog ka ba ng langit, Reyna? Dahil matagal nang alam ng Diyos kung gaano ko kagustong magkaroon ng babaeng tulad mo. Sa isip niya, pinalipas muna ni Randy ang 1 linggo bago siya bumisita sa kumpanya ng isang kakilala na naging rival niya noong high school pa lamang sila. Nagulat pa ang lalaki, ngunit agad din itong tumango na makita si Randy. Napatalo ka sa building ko, Randy. Wala ka atang magawa sa negosyo mo? Wala namang problema sa negosyo ko. Kaya bored ako. Naisip ko kasing bisitahin ka dahil bala kong magtayo na negosyong tulad ito. Tumawa ang amo ni Reyna sabay tapik kay Randy. Dude, hanggang ngayon talaga ay dala-dala mo pa rin yung ugali mo na mahilig mangopya ng iba? Hindi ka ba masaya sa buhay mo? For your information, pare, noon lang yun at pinagsisisihan ko yun. Mag-move on ka na. Pwede ba makita itong buong building mo? Para naman may makuha kong idea sakaling magtatayo ako ng ganitong negosyo. Tumawa lamang ang lalaki, ngunit pumayag na rin ito. Sure thing, pare. Welcome na welcome ka sa building ko ito. Go on.
Nakahinga na maluwag si Randy at pasimpleng hinanap ang dalaga si Reyna sa dami ng trabahante ng kakilala. Napailing pa siya na hindi nakita ang dalaga hanggang sa nilibot na nga niya ang buong lugar at doon niya napansin si Reyna na nakatutok sa computer. Kaagad sumilay ang labi ni Randy at humarap sa lalaking kanina pa nakasunod sa kanya. I want to treat your employees. All of them. Para naman makabawi ako sa'yo. Nagulat pa ang lalaki pero agad ding tumawa. Dude, hindi mo yan gagawin dahil tiyak kong wala kang kita in a day sa dami ng tauhan ko dito. Then sarado ako in one day para sa inyong lahat. May treat, dude. Pabonus mo na rin sa mga tauhan mo. Walang pwedeng humindi. Dapat andoon silang lahat, pati ikaw. Alright, deal then. Hindi ko alam kung anong nakain mo pero malaking tulong ito sa mga tauhan ko. Magsaset kami ng date para naman may maiwan dito at tuloy pa rin ang trabaho. Kaagad nakipagkamay si Randy sa lalaki at tinignan pa sa huling pagkakataon si Reyna na hindi pa rin sila napapansin. I'll see you soon, sweetheart. Bulong pa ni Randy at bumalik na rin sila sa opisina upang pag-usapan ang plano. Umalis na rin kaagad ang binata at tinipon naman ng lalaki ang kanyang mga tauhan kasama na si Reyna upang ipaalam ang magandang balita. Antok na si Reyna pero pinilit niya pa rin pakinggan ang sinasabi ng amo. Ayaw na sana niya sumama sa meeting pero kailangang andoon ang lahat dahil importante ang sasabihin nito. Napahikap pa si Reyna na marinig niya ang pagpapasalamat ng kanilang boss dahil sa pagiging mabuti nila sa trabaho. Bibigay na sana ang mga mata ng dalaga nang marinig ang katagang libreng masahe galing mismo sa bibig ng boss. Talaga po, boss? Libre? As in, kaming lahat? Tanong ng isang babae. Exactly. Nagpunta rito ang kakilala ko na nagmamay-ari ng massage clinic. At bilang bonus sa inyo, ay ililibre kayo ng masahe. Nasa team leader na ninyo ang listang kung anong oras kayong pupunta roon bukas. Nandiyan na rin ang address ng clinic para di kayo maligaw. Congratulations everyone! Job well done! Mabilis na tumayo si Reyna at tumapit sa kanyang TL nang umalis na ang kanilang amo. Malakas ang kutob niya na babalik sila doon sa massage clinic na matagal na niyang hindi napupuntahan. Please, 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 sana tama ako. Bulong niya at agad hinanap ang address ng lugar. Napatulala na lamang siya nang mabasa ang pangalan ng building, pati ang address nito. Sabay-sabay pa silang napasigaw at napatalon sa tuwa ng kanyang mga kaibigan. Oh my goodness! Libre lang to? At, oh my, magkasama tayong lahat! Same hour, different rooms! Masayang wika ng babaeng kaibigan ni Reyna. Samantalang si Reyna naman ay lihim na nagpasalamat sa taas dahil matagal na niyang ninanais sa bumalik sa lugar ni iyon. Hindi lang dahil sa masahe, kundi dahil sa lalaking nagmamasahe sa kanya. Mr. Pogi, sana ikaw pa rin ang magmamasahe sa akin. Ilang buwan ka rin naglalaro dito sa isip ko at hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang bawat haplos mo sa katawan ko. Sorry po Panginoon pero ito po talaga ang nararamdaman ko. Sa loob-loob niya. Na makauwi sa kanilang bahay ay halos hindi na makatulog si Reyna dahil hindi na siya na makapaghintay na sumapit ang bukang liwayway upang makita ang lalaki. Hindi na rin mapaghintay ang binatang si Randy na makita si Reyna kinabukasan. Kinabukasan ay maaga pa lamang at puno na ang buong klinik ni Randy. Hinayaan din niya ang kanyang sekretary sa lahat ng gawain sa kanyang opisina upang tulungan ng kanyang mga tauhan sa baba. Hanggang sa dumating na ang oras at dumating na ni si Reyna kasama ang mga kaibigan. Hindi alam ng dalaga kung bakit siya kinakabahan sa oras sa iyon, pero iyon ang nararamdaman niya. Pilit hinanap ni Reyna ang lalaking una at tuling nagbasay sa kanya sa gitna kung saan nakahilera ang mga masahista at sila na lamang ang pumili dito.
Palinga-linga pa si Reyna hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata ng lalaking kanyang hinahanap, si Randy. Tila may sariling isip ang mga paa ni Reyna dahil kusa siyang naglakad palapit sa lalaki at ganoon din ang ginawa ng binata. Hi! Utal pang wika ni Reyna. Hi, long time no see. Mabuti at may oras kang pumunta rito. Siyempre naman, libre to ng boss namin. At boss mo rito, kaya grab ko na. Napangiti si Randy dahil napag-alamanan niyang wala pang alam si Reyna tungkol sa kanyang totoong pagkatao. I'm Randy. And you? Saad pa ni binata at nagpanggap na hindi pa niya kilala ang dalaga. Reyna ang pangalan ko. Nice name, Reyna. Saktong-sakto sa pangalan ko. Randy and Reyna. Napatawa na lamang si Reyna dahil ang totoo ay kinikilig siya sa mga oras sa iyon. Nakita ni Reyna na umakit na sa taas ang mga kaibigan, kaya napatingin siya sa binata na agad ding nagsalita. Room 42? Just like before? Tanong pa ni Randy at agad naman siyang tumango. Yes, please. Mabutit na alala mo pa. Hinahanap na ng katawan ko mga kamay mo, Randy. Pasensya na pero unang beses ko kasing magpamasahe dito tapos ikaw pa ang masahista ko. Napalunok si Randy at nag-iwas ng tingin. Tila may bumagabag sa kanyang lalamunan sa sinabi ng dalaga. Randy, may problema ba? Hindi pa ba tayo magsisimula? Oh, no. Tara na, upang masimulan na natin ang pagmamasahe. Nakikisabay na lamang sila sa ibang kasamahan ni Reyna at may ilang tauhan pa si Randy na puno ng pagtataka kung bakit din siya nakisabay sa kanila. Tumango lamang siya sa mga ito at agad nakuha ang kanyang ibig sabihin. Ayaw munang ipaalam ni Randy kay Reyna ang tunay niyang pagkatao at baka bigla na lamang itong umalis at hindi magpakita sa kanya. Tsaka na lamang niya ito sasabihin kapag tuluyan nang mapalapit ang dalaga sa kanya. Nang marating na nila ang silid, ay tumalikod na si Randy upang makapagbihis ang dalaga. Nang tubikim si Reyna ay tsaka pa humarap ang binata at agad kumuha ng langis. Unang haplos pa lamang ni Randy sa likuran ni Reyna ay naririnig na niya ang halinghing ng dalaga na lalong nagpapainit sa kanyang tenga. Tila naging musika sa binata ang bawat halinghing at kagat ng dalaga sa kanyang sarili. Nagsimula na ring bumaba ang bawat haplos si Randy hanggang sa napunta siya sa bewang ni Reyna na lalong nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa dalaga. Sige lang Randy, tiinan mo pa. Mahinang wika ni Reyna. Lalo namang diniinan ni Randy ang bawat masahe hanggang sa bumalik siya sa bandang baba. Sa oras sa iyon ay pinaupo na ni Randy si Reyna upang mamasahe na mabuti ang baba nito. Hanggang sa nagulat na lamang si Reyna dahil biglang nag-iba ang pwesto ng kamay ni Randy at dahan-dahan nitong pinapasok sa loob ng kanyang damit. Ang dalawang kamay nito, ramdam ni Reyna ang mainit na palad ni Randy sa kanyang dibdib. Randy, kasama ba to sa package? Bakit hindi mo ata to ginawa last session natin? Tanong ni Reyna. Napatigil naman si Randy. Arak mang babawiin ang dalawang palad na nasa ilalim na ng damit nang bigla itong pigilan ni Reyna. Nagtatanong lamang ako, Randy. Hindi ko naman sinabi na ayoko. Nahihiya niyang wika. Napalunok naman si Randy at napatitig kay Reyna. This is not necessary pero kung bibigyan mo ako ng... Hindi na natapos si Randy ang balak sabihin na biglang tumango si Reyna. Yes, pumapayag ako. Nakakahiya mang aminin pero nagugustuhan ko ang bawat haplos mo. Nais ko rin maranasan ang ganitong sarap. Lalo pa at matanda na ako. Nais ko ring pagbigyan ng aking sarili. Tila naging hudyat ito kay Randy at agad sinumulang masahihing muli ang dibdib ni Reyna. Sa oras sa iyon ay nakapikit na ang dalaga na tila ba ayaw na magising kung sakaling panaginip lamang ang lahat.
Na magsawa si Randy ay kusa niyang pinunit ang damit na suot-suot ni Reyna at agad tumambat sa kanya ang matatayog na bundok ng dalaga. Oh goodness, hindi ko alam na ganito pala kalusog ang minamasahe ko, Reyna. I want to taste them. Pwede ba? Siguro, ewan ko Randy pero ituloy mo lang. Tila nababaliw na sa oras sa iyong si Reyna dahil pumayag siyang paglaruan ng lalaki ang kanyang dibdib. Alam niyang mali ang kanilang ginagawa pero pareha silang ayaw matapos ang oras sa iyon. Nagsimula na ring humiga pabalik si Reyna at walang pagdadalawang isip namang sinunggapan ni Randy ang dibdib nito. Doon na hindi mapatigil sa paghalinghing si Reyna at napakapit na rin sa leeg o di kaya ay sa buhok ni Randy. Tila batang sanggol naman ang binata sa kanyang ginagawa hanggang sa lumipat siya sa labi ng dalaga. Nagulat pa noong una si Reyna dahil wala siyang karanasan sa paghalik. Ngunit masyadong magaling si Randy dahil agad nakuha ni Reyna ang bawat galaw ng binata at nasasabayan niya pa ito. Lumipas ang ilang sandali ay tumigil si Randy dahil kapwa silang hinihingal ni Reyna. We shouldn't do this here. Masyadong risky at sobrang liit ang higaan. Wika ng binata. Kasya naman siguro Randy. Hindi ko alam pero tingin ko kasya naman tayo. Namumula pang wika ng dalaga. Napahinga naman ng malalim si Randy at muli sinakop ang mga mapupulang labi ni Reyna. Hanggang sa dahan-dahan siyang nagbaba ng pantalon at tinulungan pa siya ng dalaga. Nang tumampad sa harapan ng dalaga ang galit na alaga ni Randy, ay napatulala at napalunok siya sa sariling laway. Sobrang laki ng alaga ng lalaki at nagdadalawang isip pa si Reyna kung kakayanin niya ba ito. Kaagad namang nabasa ni Randy ang reaksyon ni Reyna, kaya mahina siyang tumawa. We can stop this kung ayaw mo. Ang importante sa akin ay ang makita ka at makausap ka pagkatapos ito, Reyna. Ha? Hindi. Ayoko matapos ang araw na ito na hindi natin magawa ang bagay na matagal na nating ninanais pareho. Sagot pa ng dalaga. Napatango na lamang si Randy at hinalikan sa noo ang dalaga. I'll be gentle then. Trust me, Reyna. I won't hurt you. Napapikit na lamang si Reyna na makitang nasa ibabaw na niya ang gwapong si Randy. Alam niya sa kanya sarili na hindi siya magsisisi sa oras na maibigay niya rito ang kanyang pagkababae. Dahan-dahan na ring ipinasok ni Randy ang kanyang galit na alaga hanggang sa sunod-sunod na ang pagpatak ng mga luha sa mata ni Reyna. Baby, please tell me to stop. Nahihirapang wika ni Randy. Ngunit umiling lamang si Reyna at pilit tinulungan si Randy na makapasok sa loob hanggang sa naabot na nga na binata ang kaloob-looban ng dalaga at sabay pa silang nakahinga. Na makita ni Randy ang pangiti ni Reyna ay sinimulan na niya ang paggalaw sa ibabaw nito. Halos sumabay pa ang dalaga nang lalong nagbibigay sarap sa kanilang ginagawa. Hanggang sa dumating ang takdang minuto kung saan sabay nilang narating ang tuktok ng langit. Sabay pa silang napahinga ng malalim hanggang sa mapayakap ang binata kay Reyna. Please, be my secretary, sweetheart. Nais kong makasama ka kahit nasa trabaho ako. I wanna court you too. At ngayon pa lang, nais kong ipaalam sa'yo na akin ka lang. Bulong niya sa dalaga. Napasinghap naman si Reyna dahil hindi niya lubos maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Randy. Pilit niya itong tinignan sa muka at tinitigan ang mga mata nito. Anong pinagsasabi mo, Randy? Anong sekretary? May sariling sekretary ka dito. Kahit isa kang masahista? Napatawa na mahina si Randy at pasimpleng hinagkan sa labi si Reyna. Silly babe, ako ang may-ari ng kumpanyang ito. I'm the CEO here. Ano? Nagpipiro ka ba, Randy? Of course not, sweetie. Totoo ang sinasabi ko. Pero, paano ka naging masahista kung isa ka palang CEO?
Pinaglalaroan mo ba ako, Randy? Babe, let me explain, okay? Ang totoo niyan ay ikaw lang ang minasahe ko sa buong buhay ko. Nagkataon lamang noong unang bisita mo rito na kulang kami sa tao, kaya ako ang nag-volunteer. Maybe it's a good sign, dahil kung hindi ko yung ginawa, edi sana hindi kita nakilala at hindi ako nahumaling sa iyo ng ilang buwan. Trust me, Reyna, marami na akong taong na perwisyo, mahanap lamang kita. I'm crazy, yes. Crazy in love with you. Napalunok na lamang na sariling lawi si Reyna dahil tulala lamang siya sa nalaman. Unti-unti niyang hinawi ang binata sa kanyang ibabaw hanggang sa makaupo siya. Isa kang CEO at isang volunteer ang nagmasahe sa akin sa unang araw ko dito at pinahanap mo ko? Kaya ba kaming lahat narito dahil sa'yo? Exactly, sweetie. Nang malaman kong nagtatrabaho ka sa kumpanya ng kakilala ko, ay pinuntahan ko siya kaagad. Doon kita nakita na parang walang pakialam sa mundo. At tanging sa trabaho lang nakatutok ang dalawang mata mo. Naisip ko kaagad na bakit hindi kayo i-treat lahat nang sa gayon ay marelax kayo. At makita na kitang muli at makasama sa kwartong ito. Parang nasa ulat naman si Reyna dahil bigla siyang nakaramdam ng kilig sa oras sa iyon. Kitang-kita niya kung gaano kaseryoso ang gwapong lalaki at nakatitig lamang ito habang nagsasalita. Dahang-dahang hinawakan ni Randy ang kanyang kamay at hinagkan ito ng ilang beses. I'm sorry kung tinago ko ang totoong ako sa iyo, Reyna. Ayoko lang mangyari ang kinatatakutan ko na baka iwasan mo ako sa oras sa malaman mong mayaman pala ako at hindi totoong masahista. Randy, you're rich. No, you're a millionaire. Samantalang ako, kung totoong pinahanap mo ako, ibig sabihin, alam mo na hindi ako mayaman tulad mo. I know, baby. I know. At wala akong pakialam. Liligawan pa rin kita dahil yun ang utos ng puso ko. I want you to be my secretary, Reyna. I badly need you. And besides, aanhin ko naman ang mayamang babae kung hindi ko naman ito mahal. Ngayon ko lamang ito nararamdaman, Reyna. At sa'yo ko lang ito naramdaman. Napatango na lamang si Reyna at niyakap ang binata. Susubukan ko, Randy. Pero hindi ko maipapangakong makakaya ko ang pagiging sekretarya sa kumpanya mo. Lalo na at call center agent lamang ang alam kong trabaho. Matutunan mong mabuti ang trabaho, Reyna. Ang importante lamang sa akin ay ang makasama ka sa araw-araw. Nakagat na lamang ni Reyna ang ibabang lapi dahil sa kilig na nararamdaman. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagyakap sa binata hanggang sa binitawan na nilang isa't isa. Let's put our clothes first. Ipapaalam rin kita sa amo mo na simula bukas ay dito ka napapasok. Wika ni Randy sa pinal na tono. Ha? Agad-agad? Hindi pa nga ako nakapaghanda eh. Ayoko magsaya ng panahon dahil marami akong plano, sweetheart. Napailing na lamang si Reyna. Ngunit ang totoo ay hindi na rin siya makapaghintay na makasama araw-araw ang binatang akala niya ay isa lamang masahista. Na makapagpaalam si Randy sa amo ni Reyna ay nagulat pa ito. What? Dude, you're just kidding, right? I'm afraid not, dude. At pumayag na si Reyna dito. Umiling na lamang ang lalaki. Ngunit agad ding pumayag na malamang si Reyna na mismo ang pumayag sa gusto ni Randy. Nagulat pa ang dalaga na makita niya ang dalawang lalaki na makababa siya sa labi. Napayuko siya na bigla siyang hawakan ni Randy sa kamay at pinakita sa kanyang amo. I'll take care of her. Promise. Matagal-tagal ko na rin siyang hinahanap. At nasa kumpanya mo lang pala siya. Napangiti na lamang ang amo ni Reyna na maitindihan ang ibig sabihin ni Randy. Nahihiyaman ang dalaga pero nagpasalamat pa rin siya sa lalaki dahil mabait itong amo sa kanya. Tila kay bilis sa pangyayari sa araw na iyon. Nakita na lamang ni Reyna ang sarili na nasa tapat na ng kanyang bahay sakay ng Fortuner na sasakyan ni Randy. Hindi mo ba ako iimbitahan sa loob, Reyna?
Kanina pa tayo nakatitig sa bahay ninyo. Ngiti-ngiting wika ni Randy. Parang hindi muna sa ngayon, Randy. Tiyak kong magugulat sila nanay at tatay sa oras na makita nilang lalaki ang kasama ko. Hindi naging maganda ang pag-aasawa ng mga kapatid ko dahil hindi ito nagustuhan ng dalawa. Hindi pa naman tayo mag-aasawa, babe. Liligawan pa naman kita. Kahit alam kong hindi kita bibitawan. Kahit hindi ang magiging sagot mo. Sira, ayoko lang maisip nila na mag-aasawa na ako. Magkita na lamang tayo sa opisina mo bukas. Alam ko naman kung nasaan ang kumpanya mo. Pero Raina, I want to meet your parents. Hindi muna sa ngayon, okay? Sa takdang panahon. Teka, at bababa na ako. Akmang bubuksan na ni Raina ang pintuan ng sasakyan ni Randy nang bigla siyang hinawakan sa kamay nito. Nagtataka naman si Raina, kaya napalingon siya sa binata. Ngunit imbes na magsalita, ay sinakop na lamang ni Randy ang mapupulang labi ng dalaga na alam niyang hindi siya magsasawa. Randy naman, maliligaw ka pa sa akin, di ba? May maliligaw bang nangahalik na lamang basta-basta? Kunwari pa ni Raina. Silly sweetheart. Nagawa na nga natin ang milagro kanina. Nais mong ipaalala ko sa iyo ngayon mismo? Ay nako, ewan ko sa'yo. Magkita na lamang tayo bukas. Bye! Nagmamadali nang lumabas si Raina at napatakbong pumasok sa loob ng bahay sa takot na baka may makakita sa kanya. Napailing na lamang si Randy at halos mapunit na ang mukha sa kakangiti. Tila ba nawalan na ng tinig ang kanyang puso dahil alam niyang kaunti na lamang ay maaabot na niya ang dalagang matagal nang nagpapatuliro sa kanyang puso at isipan. Alam niyang siya ang unang lalaki sa buhay ni Raina at sisiguraduhin niyang siya ang panghuli. Bumalik siya sa kanyang opisina at agad kinausap ang kanyang pinsan. Pinaalam niya rito na pwede na ito mag-leave ng 1 buwan simula bukas. May plano na rin siyang patigilin na sa pagtatrabaho ang babae, lalo na at malapit na itong manganak. Kinukulit pa siya ng babae na magkwento tungkol kay Raina dahil nakita sila nito na sabay lumabas ang kwarto. Umiling na lamang si Randy at pinaalis na ang sekretarya. Huminga na lamang na malalim si Randy dahil sobrang gaan ang pakiramdam niya sa oras sa iyon. Samantalang si Raina naman ay nagulat na makitang kumpleto ang kanyang mga kaibigan sa call center na nagpunta sa kanyang bahay sa parehas na araw. Gabing-gabi na, pero narito kayo sa amin? Anong kailangan niyo mga bakla? Ikaw ang kailangan namin, Raina. Ano tong narinig naming chismis na hindi ka na raw papasok sa kumpanya bukas? Dahil kukunin ka sekretary na may-ari ng massage clinic? Look guys, pati ako ay hindi rin makapaniwala. At take note, hindi lang yung basta massage clinic. Dahil isa pa talaga yung kumpanya. Kaya nga girl, paano mo nakilalang gwapong CEO na yun? Mahabang storya eh. Then, handa kaming makinig. Napatulala na lamang si Raina dahil kitang-kita niya ang desididong mga mukha ng kanyang kaibigan. Wala na magawa si Raina kundi ang umupo sa harap ng mga ito. Sakto namang wala sa loob ang kanyang mga magulang at kapatid, kaya malaya niyang naikwento sa mga kaibigan ang nangyari. Napatili na lamang ang mga kababaihan matapos magkwento ni Raina. Nakatanggap pa siya ng hampas at patok galing sa mga ito. Ikaw ha? Ang galing mo magtago ng feelings. Hindi lang basta masahista ang tinarget mo, kundi isang CEO. Uy, hindi ah. Di ko naman alam na isa pala siyang CEO. Nagdadalawang isip nga ako kung sasagutin ko ba siya. Alam niyo naman sa palabas na napapanood natin kung anong mangyayari sa tulad kong muchacha. Hoy, wag mong ibaba masyado sarili mo, friend. Dahil alam namin na magaling ka at masipag. Malay mo, mas yayaman ka pa kaysa doon sa gwapo mo CEO. Basta ha, wag mo kaming kalimutan kapag mayaman ka na. Mga baliw, matagal pa yon at hindi naman ako magbabago.
Ganito ako pinalaki ng magulang ko, kaya hindi yun mababago. Sabay-sabay na lamang silang nagyakapan hanggang sa magdesisyon silang umuwi. Naiwan naman si Raina na may ngiti sa labi habang tinitignan ang papalayong mga kaibigan. Nagdesisyon na lamang siyang magpahinga dahil hindi na siya makapaghintay na makita at makasamang muli si Randy kinabukasan. Maaga pa lamang kinabukasan ay nakahanda na si Raina. Nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid nang sinabi niya sa mga ito na hindi siya nagtatrabaho sa isang call center ng kumpanya. Bagkus ay isa na siyang sekretary sa isang kumpanya at hindi niya sinabi kung ano at saan ito. Nagtiwala na lamang ang mga matatanda sa kanyang desisyon. Tutal ay nasa tamang edad na siya. Agad din siyang umalis matapos makausap ang buong pamilya upang maaga siyang makarating sa lugar na papasukan. Nagulat pang muli si Raina na makita niya ang gwapong si Randy na nasa labas ng building na tila hinihintay siya. Randy, umuwi ka pa ba? Akala ko ay mamaya ka pa. Of course, umuwi ako sa amin, sweetheart. Here, flowers for you. Oh my! Bakit may pabulaklak ka kaagad sa unang araw ko rito? Dahil simula sa araw na ito, ay araw-araw ka na makakatanggap ng bulaklak galing sa akin. Let's go inside, dahil ipapakilala kita sa lahat ng mga tauhan ko. Ha? Kailangan pa ba, Randy? Nakakahiya naman. Of course, kailangan ka nilang makilala. You're my future, sweetie. Walang mali kung ipapakilala kita sa kanila. Mahigpit na lamang na napahawak si Raina sa kanyang bitbit na bulaklak dahil hinawakan na ng gwapong binata ang kanyang kanang kamay at nagsimula silang maglakad papasok ng building. Hiyang-hiya pa noong una si Raina, ngunit kalaunan ay napangiti na rin siya na makita ang mga ngiti sa labi ng mga kasamahan. Pinagdarasal na lamang niya na sana ay maging maayos ang kanyang trabaho kasama ang gwapong CEO. Pagdating nila sa taas sa opisina ni Randy, ay naroon na sa loob ang magiging lamesa ni Raina. Sobrang niya itong nagustuhan at nagsimula na rin magturo si Randy sa kanyang mga trabaho. Mas lalo pang nahulog ang loob ng dalaga kay Randy dahil nag-iiba ito tuwing nasa trabaho at ganoon din tuwing tapos na sa trabaho. Nakikita niya ang isang irresponsableng Randy sa unang araw niya pa lang sa kumpanya nito. Mabilis lumipas ang buwan at tuluyan na nag-resign ang pinsang sekretarya ni Randy. Pumibisita pa rin naman ang buntis hanggang sa nanganak ito. Mabilis ring natutunan ni Raina ang lahat ng pasikot-sikot ang trabaho kaya wala siya naging problema sa kumpanya. Mas lalo pang naganahan si Raina sa trabaho dahil bago siya iuwi ng binatang amo ay ipapasyal muna siya nito. Marami itong plano sa araw-araw at hindi magsasawa ang dalaga na mahalin ito. Ilang buwan na lamang at magpapasko na, kaya binigay na ni Raina ang matamis niyang oo kay Randy. Gulat na gulat pa ang binata dahil nasa isang isla sila sa araw na iyon na bigla siyang sagutin ni Raina. Is this for real, sweetheart? Tayo na ba talaga? Oo nga, paulit-ulit ka naman eh. Alam mo namang nahihiya ako. Napatawa naman si Randy, sabay yakap at halik ng malalim kay Raina. Thank you, sweetie. Hindi ka magsisisi sa pagsagot sa akin dahil gagawin ko ang lahat para maging perfect boyfriend mo. Hindi mo na kailangang maging perfecto, Randy. Sapat na sa akin ang lahat ng ito. I wanna talk to your parents, sweetheart. Marami din akong plano sa kanila. Ako na muna ang bahala sa magulang ko, mahal. Ayoko namang isipin ng mga taong nakapaligid sa akin na nabago ang buhay namin dahil sa'yo. Mahal kita at mahal mo ako. At sapat na yun para sa akin. Lalo pang napangiti si Randy at niyakap na mahigpit ang nobya. Hindi siya magsisisi na nakilala ito dahil higit itong maalalahanin kesa sa kanya. Tulad ng nakagawian ay hinatid muna ni Randy ang nobyang si Raina sa bahay nito bago umuwi. Napapasayaw pa ang binata pagdating ng kanyang bahay dahil sa wakas ay nobya na niya ang babaeng ilang buwan ding niligawan. Samantalang
Masinsina namang kinausap ni Raina ang kanyang matatandang mga magulang at ilang kapatid. Pinaalam niya sa mga ito na may nobyo na siya at ipapakilala niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagalit ang mga magulang ni Raina dahil sa tamang edad na rin naman siya. Pinapaalala lamang na mag-asawa ang pag-aaral ng mga kapatid ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan ay naging maganda ang takbo ng buhay at trabaho ni Raina at Randy. Kuminsan ay nagkakaroon sila ng tampuhan pero nalulutas naman nila ito. Hindi pa matatapos ang araw. Hanggang sa isang araw ay kapwa nagulat ang dalawa nang biglang may pumasok na isang magandang babae sa opisina ni Randy. Napatitig si Raina sa kanyang nobyo nang makita ang reaksyon nito. Mika, Tanging nasabi ni Randy. Hi babe! Long time no see! Maarting wika ng babae at mabilis na nakalapit kay Randy sabay upo sa kandungan nito. Mabilis namang napatayo si Raina dahil sa gulat. Samantalang napatulala naman ang binata dahil pati rin ito ay hindi pa nakabawi sa pagkagulat. Hindi nakapagsalita si Randy kaya si Raina ang tumikim. Miss, may upuan sa harap. Hindi mo ata nakita na tao yung inuupuan mo. Mahinahon, ngunit bakas ang galit sa boses si Rina. Tsaka pa tumingin ang babae sa kanya na tila ba hindi siya napansin nito kanina. Oh, you're the new secretary? Please, can you get me a cup of coffee? May pag-uusapan lang kami ng boyfriend ko. Boyfriend? Ha! Boyfriend mo mukha mo. Umalis ka nga sa kandungan ng boyfriend ko. Ano ba, Randy? Tulala ka pa rin dyan? Galit na si Raina sa oras na iyon at tila nagising naman si Randy dahil sa pagsigaw ng nobya. Napatili naman ang kararating lang na babae at naiiyak na tumingin kay Randy. How could you? Akala ko ba mahal mo ako noon, ha? Bakit sa isang pipitsuging babaeng ito ang pinalit mo sa akin, Randy? Ang sakit! Mika, please, umalis ka na. Huwag kang mag-eskandalo dito dahil nakakahiya. No! I won't leave here until sabihin mo sa akin ng totoo. Pinaglalaruan mo lang siya, di ba? Tila hindi naman makapaniwala si Raina sa naging tono ng babae. Madilim niyang tinitignan ang nobyo, tila hindi alam ang gagawin sa oras sa iyon. Tell me, babe. Tell me. Maarte pang wika ng babae. Oo nga naman, Randy. Sabihin mo sa harap namin mismo kung sinong mahal mo talaga. Dahil ako ang babaeng hindi sanay na ipagsiksikan ng sarili, piliin lamang na lalaki. Galit pa ring wika ni Raina. Napailing si Randy at hinilot ang sariling noo. Goodness, girls. Pwede bang tumahimik mo na kayo? Ikaw, Mika, anong ginagawa mo dito sa kumpanya ko? Akala ko ba ay nag-migrate ka na sa Canada? At ikaw naman, Raina, paano mo kino-question ang nararamdaman ko sa iyo kung ang totoo ay ikaw naman talagang mahal ko? Kay Mika, she's just my puppy love noong kabataan ko. Love, ikaw na ngayon ang mahal ko. Tila nasaktan naman si Mika at madilim pa rin ang mukha ni Raina. Umuwi ako dito, Randy. Dahil all these years, ikaw lang naman ang laman nitong puso ko. Tapos malaman ko na lang, no, hindi ako papayag. Then wag kang pumayag. Wala kaming pakialam sa opinion mo, babae. Bumalik ka na lamang kung saan ka galing. Okay? Tsaka Randy is mine. Alone. Kapwa tulala ang mga mukha ni Randy at nang kararating lamang na babae sa naging pahayag ni Raina. Tila nag-iba ang anyo na dalaga na para bang nagbibigay kilig sa puso ni Randy. Dahan-dahang lumapit si Randy kay Raina at hinawakan ang kamay nito. Talaga ba, sweetheart? Sa'yo lamang ako? Oo, at walang kahit sino makakaagos sa'yo sa'kin. Kahit kayo mismo, ay pakasalan pa kita eh. Mapakita ko lamang sa babaeng yan na wala siya makukuha rito. Sabay-sabay na lamang na napangiti si Randy at Mika sa naging sagot ni Raina
Agad ding napapalakpak ang babae, kaya nagtaka si Raina. Hindi ako natutuwa, babae. Bakit ka nakangiti dyan? Well. Good job, dear cousin. Pasado sa akin ang babaeng yan. Congratulations, dearest sister-in-law. Ngayon pa lang, ay welcome na welcome ka na sa family namin. Anong pinagsasabi ng babaeng yan, Randy? Kung kanina lang, may pakandong-kandong pa yun sa'yo. Tapos ngayon, may pa-congratulations na? Naiiyak na lamang na niyakap ni Randy si Raina at siniil ito ng halik. Ew guys, get a room! Wika ni Mika at nagmamadaling lumabas ng opisina. She's just my cousin, baby. Nais kanya makilala ng husto. Kaya ako pumayag. Nais kong patunayan sa kanya na mahal mo talaga ako at handa mo akong ipaglabas sa mundong ito. Mahal na mahal rin kita, Raina. At tulad mo, ay ipaglalaban rin kita sa buong mundo. Magpakasal na tayo, sweetheart. Isasama ko kayong lahat ng pamilya mo sa bahay ko. Total, mag-isa na lang naman ako doon. Nais ko nang gumawa ng pamilya kasama ka. Magkakaroon tayo ng maraming anak upang lalo tayo maging masaya. Sunod-sunod na lamang ang pagtulo ng mga luha sa mata ni Raina nang naiintindihan niya ang tunay na pangyayari. Mahigpit na rin niyang niyakap si Rani at hinagkan ito sa lapi. Yes, Randy. Pumapayag akong pakasalan ka. Huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? At natatakot akong makuha ka ng kahit sino. Gagawa tayo ng maraming anak upang hindi sila malungkot sa oras na mawawalan na tayo sa mundong to. Napangiti na lamang si Randy at hinagkan muli sa labi ang nobya. Ikinasal na ni sila matapos mamanhikan ang binata sa magulang ni Raina. Hindi naging madali ang kanilang pag-iipikan, pero hindi sila magsasawang piliin ng paulit-ulit ang bawat isa at sinamahan na rin nila ng dasal. 1 taon lamang ang lumipas matapos ang kasal at nagkaroon na rin sila ng babaeng supling na lalong nagbibigay sigla ng kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam! Alright mga kaibigan, I hope you enjoy this lovely story. Such a beautiful one, super kilig. Ala. Maraming salamat po talaga. And happy Thanksgiving! Yep, happy Thanksgiving mga kakulay. Sa next upload na lang ako mag-shoutout, okay? Kasi super busy po talaga ako ngayon. So, enjoy your day and once again, happy Thanksgiving! Thank you to our writer, Rui Ann, and to our narrator, Crysel. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.